Magandang araw mga bata. Kumusta kayo sa araw na ito? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome muli sa ating asignaturang EPP Grade 5, Gawaing Pang-Agrikultura. Ang pamagat ng ating aralin ngayon ay mga pamamaraan at pag-iingat sa paggawa ng abonong organiko. Ibig sabihin, pag-aaralan natin kung paano gumawa ng pit composting at basket composting. Inaasahan ko na pagkatapos ng aralin ito ay maisagawa ninyo ang mga pamamaraan at pag-iingat sa paggawa ng abonong organiko ng pit composting, basket composting. So bago tayo magsimula sa ating aralin, nais ko na ihanda niyo muna ang inyong mga sagutang papel at ang inyong mga ballpen para sa ating mga gawain sa aralin ito. So magsisimula tayo sa paunang pagsubok. Ano ito? Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, ano ang kaibahan ng pit composting sa basket composting? Bibigyan kita ng oras para sagutin ito. At ito ay nagsisimula na. Kung sa tingin mo ang oras na ibinigay ko ay hindi sapat, maaari mo namang ihinto panandalian ang video na ito para masagot mo ng maayos ang mga katanungan. Okay, so tignan natin kung pareho tayo ng sagot. Ang pit composting ay paggawa ng abonong organiko gamit ang hukay sa lupa. Samantalang ang basket composting ay gumagamit ng sisidlan tulad ng basket at iba pang katulad nito. Pangalawang tanong, ano ang kabutihang dulot ng paggamit ng compost o organikong pataba sa paghahalaman? Ang oras mo ay nagsimula na. Okay, ano sa tingin mo ang kabutihang dulot nito? Tignan natin kung pareho tayo ng sagot. Pinapataba nito ang lupa na nagiging sanhi ng malusog na tanim na nagdudulot ng masagalang ani. Next, number 3. Ano ang dapat tandaan upang maiwasan ang sakuna at pagkakasakit habang isinasagawa ang pit composting at basket composting? Ang oras mo ay nagsimula na. Okay, time is up. Ang sagot, sundin ang mga alituntuning pangkaligtasan sa paggawa niya. Ngayon naman, bilang balik-aral, ang napag-aralan natin noong nakaraan, tukuyin ang mga pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko na ipinapakita sa bawat larawan. Narito ang mga larawan. Isulat ang inyong sagot sa iyong sagutang papel. Okay, tapos na ang iyong oras. Ano ang ipinapakita ng unang larawan? Ito ang tinatawag nating basket composting, tama, na siyang ating gagawin sa araw na ito. Ito naman ang compost pit or pit composting na tinatawag. Next, sunod natin mga larawan. Ang oras mo ay nagsimula na. Pag-isipang mabuti. Okay, tapos na ang iyong oras. Ano ang ipinapakita ng unang larawan? Grass clipping tea. Tama. At dito naman, ang banana peel tea. Yan. Siguro naman ay sapat na ang ating balik-aral. Simulan na natin ang aralin natin sa araw na ito. Ang pataba ay mahalaga sa mga pananim. Pinagyayaman nito ang lupa upang maging sapat ang sustansyang nasisipsip ng mga ugat ng bawat pananim. Ang paggamit ng compost o abonong organiko ay higit na iminumungkahi kumpara sa paggamit ng komersyal na pataba na maaaring mapili sa mga pamilihan. Kaya, sa araling ito ay matututuhan ninyo ang mga pamamaraan kung paano gawin ang compost pit at basket composting. Upang maiwasan ang aksidente o pagkakasakit, dapat sundin ang mga sumusunod na alituntuning pangkaligtasan. Babasahin ko sa inyo ito isa-isa. Una, gumamit ng mga kasangkapang nasa maayos na kondisyon. Pangalawa, tiyakin na angkop ang kasangkapan sa gawaing paggagamitan. Pangatlo, gumamit ng guwantes, mask at bota habang gumagawa ng hukay. Pang-apat, gumamit ng sombrero o anumang pantakip sa ulo, lalo na kung matindi ang sikat ng araw. Pang-lima, siguraduhin may nakahandang pamunas para sa pawis. Pang-anim, iwasan ang pagkamot o pagpusot ng mga mata habang gumagawa ng hukay sa lupa. Pang-pito, tiyaking maayos at organisado ang mga kasangkapang gagamitin upang hindi matapakan. Pang-walo, linisin at itago ang mga kasangkapang ginamit sa tamang lugar. At pag-siyam, pagkatapos ng paggawa, maghugas ng kamay at maligo. So dapat, yan po ang mga dapat nating tandaan upang makaiwas sa anumang sakuna. Narito na
kung paano natin gagawin ang paggawa ng compost pit. Una, gumawa ng hukay na may 1 metro ang lalim sa lugar na tuyo, patag at malayo-layo sa bahay, tulad ng iyong nakita sa larawan. Pangalawa, ilagay sa sako o sa isang tabi ang lupang galing sa hukay. Magagamit ito bilang pantabon sa mga basurang ating ilanatag sa hukay. Susunod, pagsamasamahin ang mga natuyong dahon, damo, pinagtabasan ng mga gulay, prutas, pagkain at lahat ng mga basurang nabubulok na matatagpuan sa ating bakuran. Sunod na gagawin natin, ilatag ang mga nakolektang nabubulok na basura sa hukay hanggang umabot ng 30 cm ang taas. Pagkatapos, patungan ito ng mga dumi ng hayop. Ito ay mga hayop na kumakain ng damo tulad ng baka, kabayo, kalabaw, kambing. Huwag natin gamitin ang mga dumi ng aso at ng pusa. Patungan ito muli ng lupa, ng abono o ng apog. Pang-anim, paulit-ulit na gawin ang pagtatambak hanggang sa mapuno ang hukay. Diligan ang ibabaw araw-araw, ngunit iwasan naman ito ay bahain. Kung tag-ulan, takpan ito ng yero o ilang piraso ng dahon ng saging. Ang 8, magtusok ng isa o higit pang plastic na tubo na may mga butas sa gilid upang magsilbing pasingawan ng ginawang compost pit. Pag-9, pagkalipas ng 3 linggo, bunutin ang mga itinusok na pasingawan. Haluing mabuti ang mga pinagsama-samang basura at lupa. Muling ibaon ang mga pasingawan. Pang-10, pagkalipas ng 2 buwan o higit pa, ay maaari na itong gamitin bilang pataba ayon sa pagkakabulok ng mga basurang ginamit. Yan. So, tapos na ang mga pamamaraan at mga dapat tandaan sa paggawa ng compost pit. So, narito ang mga ilang larawan na maaari niyong basihan sa paggawa nito. Yan. Susunod naman natin ang basket composting. Paano ito ginagawa? Ito ang mga paraan sa paggawa ng basket composting. Una, maghanda ng isang sisidlan na may sapat na haba, laki. Maghanda ng isang sisidlan na may sapat na haba at laki. Pwedeng timba, laundry bag, pwedeng timba, drum, laundry basket, at iba pang katulad nito. Kikita nyo ay isang halimbawa ng lalagyan na binutasan. Ito naman po ay laundry basket. Pwede rin kayo magsimula gamit ang isang paso. Sunod, sa pagbubutas, maaaring gumamit ng hand drill o pinainit na tulo ng bakal. Tandaan, masusing pag-iingat ang kailangan sa akbang na ito. Patnubay ng nakatatanda o ng magulang ang kailangan. Pang-4, ipunin ang mga nabubulok na basura. Pagpatong-patungin ang mga ito sa inihandang sisidlan hanggang mapuno at patungan ng lupa sa ibabaw. Ito ang halimbawa ng pagpapatong-patong ng mga basura sa isang sisidlan. Pang-5, takpan ito ng tela o ng sako upang hindi langawin at pamahayan ng iba pang uri ng peste. Haluing mabuti ang mga tinipong mga basura pagkatapos ng 3 linggo. Gawin ito minsan sa 1 linggo sa mga sumusunod na araw hanggang umabot ng 2 buwan o higit pa, at maaari na itong gamitin pataba sa lupa. Ito ay mga halimbawa ng basket composting. Dito, gumamit ng isang laundry basket na may malalaking butas. Maaaring i-compost dito ang mga tuyong basura tulad ng mga dahon, mga papel, karton, at iba pang uri ng basura na hindi masyadong nilalangaw. Ito naman po ay ang laundry basket ang ginamit. Dito naman ay isang drum ang ginamit. Depende kung anong available na lalagyan meron ka. Okay, so tapos na ang ating pagsasagawa ng basket composting at pit composting. Tulad ng sinabi ko, ihanda ang inyong mga papel para sagutin ang mga pagsasanay. Una, piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang basket composting? Yan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Pangalawa, ang mga sumusunod ay kabutihang dulot ng paggawa ng abonong organiko o compost maliban sa isa. Alin ito? Sunod, pangatlo, ang mga sumusunod ay alituntuning pangkaligtasan na dapat sundin sa paggawa ng pit composting at basket composting maliban sa isa. Piliin ang inyong sagot ayon sa pagpipilian. Okay, tapos na kayo. Susunod, ito. Pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa paggawa ng basket composting gamit ang isang paso. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Basahin mabuti.
Okay, tulad ng sinabi ko, maaari mong i-pause ang video na ito para magkaroon ka ng oras basahin ang mga hakbang sa paggawa ng basket composting. Okay, sa palagay ko ay tapos ka na. Sunod natin, isa pang gawain. Dito ko malalaman kung may nanatiling kaalaman na inyong natutunan sa ating aralin na ito. So una, piliin ang tamang salita na nasa kahon. Isulat ito sapat lang upang maging tama ang isinasaad ng pangungusap. Ito ang dalawang salita na iyong ilalagay sa bawat patlang, pit composting o basket composting. Simulan na natin ang pagbasa. Ang blank ay isang uri ng organikong pataba na mula sa mga naprosesong nabubulok na basura tulad ng mga natuyong dahon at damo, balat ng mga prutas, gulay at dumi ng hayop at iba pa sa isang hukay. Samantalang ang blank ay ang pagpoproseso o pagbubulok ng mga basura upang maging abonong organiko sa isang sisidlan. Ano ang iyong sagot sa unang patlang? Pit composting. Tama. Pangalawa, basket composting. Next. Ngayon, titignan natin kung may natutunan kayong pagpapahalaga o values sa aralin ito. Babasahin ko sa inyo ang isang maikling kwento. Matiyagang iniipon at pinaghihiwa-hiwalay ni Efren ang mga nabubulok at hindi nabubulok na basura sa kanilang bahay. Ibinebenta niya ang mga hindi nabubulok tulad ng bote, dyaryo, plastic na basyo ng soft drinks at iba pa para kumita. Ginawa naman niyang abonong organiko ang mga nabubulok na basura tulad ng pinagtabasan ng mga prutas, gulay at iba pa. Ito ang mga tanong. Ano-anong katangian ipinakita ni Efren sa maikling kwento? Alin sa mga katangian ni Efren ang nais mong tularan? Bakit? Yan. Tignan natin. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel at pagkalipas ng ilang segundo, atin na itong sasagutan. Okay, siguro tapos na kayong sumagot. Tignan natin. Ano-anong katangian ay pinakita ni Efren? Ito ang maaaring mga sagot. Pagiging madiskarte, tama, masipag, masunurin at mapagmahal sa kalikasan. Ngayon, kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga katangiang ito ni Efren ang nais mong tularan? Bakit? Nais kong iwanan ang tanong na yan sa inyo at sagutin nyo ito ng buong puso. Okay? So next, bilang panapos na pagsusulit, pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa paggawa ng pit composting. Lagyan ng bilang 1 to 5 ayon sa tamang pagkasunod-sunod nito. Basahin niyo mabuti ang mga hakbang at isulat ang inyong mga sagot sa inyong sagutang papel. Ang mga sagot sa inyong mga gawain at sa panapos na pagsusulit ay aking ipapakita sa huling parte ng video na ito para ma-check ninyo kung tama ba ang inyong mga sagot. Okay, sa tingin ko ay tapos na kayo sa gawain ito. So maraming salamat sa inyong pakikinig sa araw na ito. Hanggang sa muli.